Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at sa mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo, at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpapahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakakakita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ano o sino ang nagpapasaya sa iyo? Ano o sino ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan? Sa ating ebanghelyo, masayang-masayang nag-ulat ang 72 disipulo na sinugo ni Kristo. Iniulat nila ang kanilang mga nagawa o kanilang mga achievements. Sinabi nilang kahit ang demonyo ay sumuko sa kanila dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Kristo. Sinabi sa kanila ni Kristo na hindi lamang sila dapat magsaya dahil nakakapagpagaling sila ng mga may sakit o nakapagpapalayas ng masasamang espiritu. Dapat silang magalak dahil nakatala sa langit ang kanilang mga pangalan. Pagkatapos nito ay nagpuri si Kristo sa kanyang Ama sa langit. Nagpasalamat siya dahil ipinakita ang banal na katotohanan sa mga may mabababang kalooban o inilihim sa mga marurunong at matatalino. Sa ating buhay, may mga bagay na nagpapasaya sa atin. Masaya ka dahil naipatayo mo na ang iyong dream house. Masaya ka dahil nabili mo ang latest gadget mo. Masaya ka dahil nakagraduate na ang anak mo. Lahat ng mga ito ay nagbibigay lamang ng panandaliang kasiyahan. Mas pahalagahan sana natin ang mga bagay na nagbibigay ng pangmatagalang kagalakan. Halimbawa nito ay ang peace of mind, mabuting kalusugan, masayang pamilya at matibay na pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo. Salamat po Panginoon sa mga biyaya ng kaligtasan. Gabayan niyo po kami lagi sa landas na aming tinatahak. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na makayanan ang mga pagsubok na darating sa amin. Buksan niyo po ang aming puso at isip na matanggap po namin ng may kababaang loob ang mga kagustuhan ninyo para sa amin. Amen.